We'll see how it goes. Ganda naman ang view so far. So ayun na nga guys, so habang nasa Skyway tayo, since relax lang ang biyahe dito, what we're going to do is magkwentuhan tayo about CLC, pros and cons, anything about CLC na maisip ko. Disclaimer, walang script to guys, so anything that comes to my mind, yun ang sasabihin natin. Medyo slow moving traffic tayo and naka flip up yung screen, so yun natin yan. So ayun guys, pasok muna tayo bago tayo magsimula magkwentuhan para relax gaming lang. So lakas ng hangin guys, so di ko sure kung anong kalalabasan ng audio. Sara ko kaya yung visor kasi mukha naman akong tanga nun, naka tinted visor ka sa gabi. Pero guys, sabi ko nga pala, share ko nga pala itong na-discover ko, itong Dahua sunglasses. Sa TikTok ko siya nabili, I don't know, 210 pesos yata. And akala ko gimmick lang siya nung una, but it works. Ang linaw ng paningin ko sa gabi, hindi ako nasisilaw. Grabe, hindi ko na kaya mag-ride ng gabi nang hindi ko suot to. Actually pwede rin siya sa umaga, which is mabawasan niya yung sinag ng araw sa mata mo, so hindi ka masyadong masisilaw. So ito for safety at looks good. Okay din siyang pamorma, since yellow yung lens niya, tumira sa helmet natin, SJC Pacman. So ayun, start na tayo sa pros and cons. So pros, bago na natin, pros or cons? Cons muna. Well, this is not in particular order. Kung ano lang yung maisip ko, which is nararanasan ko since every weekend nauwi akong Pampanga, kasi nangako ako sa girlfriend ko na gagawin kong kabilang barangay yung Pampanga, coming from Makati. So ayun, so pros, what I experienced during my rides to and from Pampanga. Number one, yung seat, yung comfort ng seat. Yes, comfortable siya, relax yung riding position mo, pero yung cushion niya, after an hour of straight riding, grabe, sumasakit na yung likod ko, tumitigas na siya. And after ng ride mo, sabihin natin from Pampanga to Makati, pag ginawakan mo yung upuan, yung tigas na niya. After mo mag-ride ng let's say 1.5 to 2 hours, yun. So yun yung una-una kong complaint. Nag-try na akong bumili ng mga gel cushion seats para sa amin ng girlfriend ko. Okay siya, nakakatulong. Kaso naiirita ako kasi parang nagagalaw siya habang nag-ride ka. And pangit yung tignan. Actually, pangit yung tignan. So parang nakakatamad picturean yung motor pag may ganun. Second, ano pa bang reklamo? Well, bukod sa seat ko na matigas, maliit din yung pillion seat. So medyo nagrereklamo, medyo nagrereklamo nga talaga siya na ang liit daw, tapos medyo matigas. Sa una lang daw okay, kaya binilang ko rin siya ng gel cushion seats. Tapos second is yung suspension niya. Sobrang ramdam mo yung ano niya, sobrang ramdam mo yung tagtag, as in kahit maliit na bump lang parang tinurbo. So sarado natin yung visor saglit, tingnan natin kung mas okay yung audio. So ayun, aside from that, mga kong tangan naka-tinted sa gabi. Yun nga, nung nagpa-PMS ako sa Motostrada, pina-adjust ko ng 2 levels yung suspension, and ganun pa rin, matagtag pa rin, pero nabawasan.
konti, as in konting-konti, ramdam mo pa rin yung mga lubak. Ano pa ba? Hmm, cons. Well, na-experience ko yung namatayan ng makina. Inawalan, as in namatay talaga siya out of the blue. Pero once lang, as in sobrang once lang. So yun, delikado yun pag paliko ka, as in sharp turn biglang namatayan, tumba ka talaga dun. Ano pa ba? Cons, wala pang po, kasi yun lang yung mga major issues na naranasan ko. What else? Iisip pa ako guys, well, saan na nga natin kung ano, visor, kumakong tanga. What can I say? Cons, well, para sa iba, oo, naalala ko, yung rear brake niya, sobrang di ko maramdaman. I don't know, maybe ganun talaga siya. And single disc brake lang siya. Kasi coming from NK400 na dual disc brake, talagang kapit talaga siya pag nag-brake ka. Eto, nag-adjust ako talaga nung bago-bago pa ito ni-ride. As in, in-adjust ko talaga yung braking distance ko. Kasi sanay ako sa NK eh. You know, 3 years kong dinadrive yun. And sobrang nasanay ako sa ganda ng brake ng NK. J1 yung brakes niya. So dito, nag-adjust ako, nilayuan ko. Medyo, yung ABS niya, ginawa kong advanced braking system. So advanced na ako nagbe-brake in tough situation or in critical situations. Kaya hindi rin ako masyado nagmamabilis dito. Kasi nga, what if kailangan mo? Kasi trinay ko siya na from 80 kph, nag hard braking ako sa kalsadang walang tao. Kasi walang tao talaga. Talagang ano, mahina siya compared sa NK. So wala akong maisip na solusyon. Hindi ko alam kung kailangan pa magpalit ng disc brake or magpalit ng brake pads, bumili ng buong ano. Wala, hindi ko naman alam kung ano yung mga compatible dito. Yun, yun yung pang fourth ko yata na cons. Yung iba mga nitpicky na cons na lang eh. Yung, let's say, yung susian, tsaka yung lock, hiwalay. Although, ganun talaga yung design ng mga classic bikes. Pero there will be times na na-start mo na yung motor, napainit mo na, habang patambay-tambay ka, nagkakape ka, or nagyoyosi ka, nagpapapogi ka, nagpipicture-picture ka. Then, nakalak pa pala yung motor mo. So, na-experience yun twice. Di naman siya talaga cons na cons. Parang nitpick ko lang siya. What else? Yung ganda ng owner. Low rider na owner. Ganda. Kaya huli natin yan. Sorry, nag-80 kph tayo. Hindi ko lang kung paano siya mapakita sa inyo guys, kasi naka-rear, ay ano ako eh, ganitong angle ako eh. Kung naka-helmet mount sana. Okay. Ganda ng motor. Oo, kita nyo guys ha. Ito, gilid tayo. So, ayun. Ganda, kasi fan talaga ako ng mga lower. Kaso, dito sa Pinas, sobrang kawawa kapag naka-lowered ka. Kasi dapat sobrang skilled mo na drivers. Saludo ako sa mga naka-stance. Ang galing nila mag-drive kasi kaya nila yung ganong klaseng kotse. So, balik tayo sa kwentuhan. Cons, wala na akong maisip. Ano pa ba? Yung gulong, yung stock tires niya, okay naman yung stock tires niya, no? Kung maarte lang talaga ako, kaya pinalitan ko siya. Pero nung pinalitan ko siya ng same size sa Shinko, mas lumaki tignan yung gulong. So, nung nagawa ko yun, parang doon ko na ano na, ang liit pala tignan nung stock tires. So, kung time nyo na magpalit ng motor, kung na lubos nyo na yung stock tires, I would
strongly suggest na Shinko white wall or Shinko na plain black lang. Sobrang ganda, sobrang kasi tagal na akong gumamit ng Shinko dati. Nung Kiwi Superlight pa lang yung motor ko. Yung 200cc, ginawa ko siyang naka monkey bar, cruiser talaga, old school cruiser. Naka Shinko rin yun, and sobrang ganda ng Shinko, promise. Makapit, pag hinihiga mo siya, kusa kanyang itatayo sa sobrang lapad niya. Pros naman tayo. Lalo ko maisip na cons eh. Una, yung looks niya. Gustong gusto ko yung looks niya. Nakuha niya yung pagka cruiser na, kumbaga yung ideal cruiser na style na gusto ko. Nakuha niya yung shape na hinahanap ko. Kasi compared sa mga Eliminator, sa Rebel, on par. Pero ang nag-ano sa akin is belt drive to, naka 270 degree crank, which is mas maganda yung tunog. Stock, hindi ako nagpalit ng exhaust, stock exhaust lang yan. Masaya na sa tunog ng exhaust, although marami nagsasabi na retang ko na daw, ganyan. Upgrade na ako sa aftermarket para, kasi sayang naman daw yung 270 degree. So far guys, masaya pa ako sa stock, and wala pa rin akong pera kasi inuna ko muna yung mga protection ng motor like NPL, ganyan. Medyo slow moving tayo ngayon 60 lang. Anong meron? Traffic ba? Hindi naman siguro. What else? Pros, bukod sa looks, nung kasi 1 year na ito, kumbaga yung Gen 2 na to eh. Pumiyok pa ako. Yung Gen 2 na kasi to, so 1 year na nakalipas bago ko siya nabili. Ang dami na niya accessories, so yun yung gusto ko. Mako-custom mo talaga yung motor mo, like your personal way of kung paano mo gusto maging itsura ng motor. Traffic, shit. Eto guys, nagbayad ka para ma-traffic. Pero alam ko ano lang to, sa toll lang to ng Quezon Ave. So mag-late split na lang tayo. Next na pros is yun nga, yung stock exhaust, okay na siya, malalim na. Gusto ko yung stock exhaust niya actually, lalo na pag cold start. Well, mas maganda talaga pag naka open pipe kasi talagang doon mo maririnig yung tunay na 270 degree. But so far I'm happy. If you're happy and you know it, clap your hands. Next na pros is, natitipiran ako sa gas sa kanya. From Pampanga Balikan, from Makati to Pampanga Balikan, full tank ako noon, 4 bars ang nakukuha ko. Ano na yun may rat-rat na yun hindi naman rat-rat na rat-rat, kumbaga parang continuous siya na minimum 100. And next pros, looks, yung gas consumption niya, yung stock exhaust note. What else? Sorry guys, wala kasi talaga ako script, so whatever comes to my mind, yun na. Lingunin siya, as in titignan ka talaga ng mga tao pag dala mo to, kasi mga classic bikes talaga nagsa-stand out yan. Personally speaking, or based from my personal experience, mas maraming talagang napapalingon sa mga classic bikes. So syempre, it's not for everybody. May mga times na may mga tao talaga na parang fan talaga sila ng classic bikes, and for me parang mas tipid pag naka-classic bike ka kasi hindi na face out yung style eh. So
part na yon na kuripot ako. Kaya classic bikes yung kinuha ko. Pero nagsimula kasi yung hilig ko sa mga classic bikes yung napad ko yung Terminator. Nung nakita ko nakasakay sa Harley si Arnold Schwarzenegger. So, parang gusto kong ganyan. Angas bad boy. Tapos ayun, eto na ako. What else? Pros. Actually maganda makina nito. Hindi ako nabibitin sa hatak niya. Pag kailangan mag-overtake, may power talaga siya. And yung technology niya, may isa pa pala akong cons. Para to sa mga naka-intercom. Pag naka-connect yung intercom mo sa motor, kasi may Bluetooth connectivity to. Pwede mo i-connect yung phone mo tsaka yung intercom mo sa motor dito kay CLC para makokontrol mo na lang dito sa left side yung music mo. Pwede ka rin mag-answer, kaso ang nangyayari sa akin is napupunta yung audio sa motor mismo. So, wala naman speaker to, so hello ako ng hello, wala rin man maririnig. So yun, isa yung mga cons. So balik tayo sa pros, yung technology niya. With this, may DCS, ABS, phone connectivity. Actually kung mag-sound trip ka lang, okay siya eh. Kasi hindi mo na kailangan pumindot dito. Talagang dito na lang sa controls na lang talaga. Napakadali. Wala bang ano to? Radar or scanner, or naman tawag nila. Okay, meron. So let's continue. Pros yun, tapos tayo sa tech. What else? Yung color niya yung gray, fan na fan kasi talaga ako ng mga gray metallic surfaces. So isa sa mga pros. Ang ganda ng pagkaka gray niya. Una talagang binabala ko is yung red and white yata yun. But then nung time na kukuha na ako ng CLC, lumabas tong gray. So talagang pumunta pa ako ng Motostrada kasi last parang pina-PMS ko muna si NK bago ko siya ibenta. Sarap pala sa napagbentahan ko ng NK ko kay Sir Javen. Sobrang inaalagaan niya yung NK ko, as in sobrang tuwang-tuwa talaga ako nasa napagbentahan ko kasi hindi siya buy and sell, talagang ginamit nila yung motor for personal use. Umuwi siya ng Abra, grabe ang tibay ni NK. At mas luminis pa siya, gumanda nung nahawakan ni Sir Javen. So shout out sa inyo ni Mylene. Stay strong Javen, maglambing ka lang, marami kang pyesa, promise. So yun, ba tayo sa pros. Swabe siya i-ride, swabe as in wala akong complaints. Enjoy siyang i-ride. Madali din naman siyang isingit somehow. Isa pa sa pros niya is yung seat height niya, as in talagang magiging kampante ka na, kasi siyempre since flat footed ka, nakabend pa nga, mas in control ka sa motor, especially if slow moving traffic or kailangan mong sumingit-singit. What else? Sorry, isip pa ako guys eh. Marami talaga, as in ubusin natin tong Skyway habang nagkwekwentuhan. Seat height, sabi ko na. Yung looks, performance. Actually okay na rin yung ano niya eh, yung tank capacity niya, 12 liters. Yung weight pa pala niya, sobrang, ewan ko, kasi galing ako NK, so mabigat yun, 200 plus kilos yata yun. Samantalang ito 181, not sure kung wet weight na talaga yun. Pero ang dali nitong since sasanay ako sa NK, nagagaanan na ako dito. Yun lang siguro, since malapit na rin tayong mag-exit. Di sure kwentuhan na lang siguro kasi may kalsada pa eh, and relax driving lang naman tayo.
So, ayun guys, kung ano yung mga experiences nyo sa NK, pakishare, baka may nakalimutan ako. Comment lang kayo sa baba. Like, gusto ko malaman yung mga experiences nyo as a rider. Yun, mga pros niya, yung belt drive, less chain maintenance. May naisip pa ako, less chain maintenance. As in, tapat talaga ako maglinis ng kadena. Since sa NK ko, nalilinis lang yung kadena niya pag magpapa-change oil ako, which is frequent naman. Every 3 months pinapa-change oil ko siya sa Motostrada. Sinasama ko na talaga yung yung chain cleaning, yung adjustment. So ayun guys, never ako naka-experience ng issues sa CF Moto, kaya medyo bias ako sa CF Moto. Sobrang happy ako sa service nila, sa after sales nila. Yan, kila Sir Topher, kila Boss Eman, yan. Boss Eman yung naging agent ko nung kinuha ko to. As in, hindi ko pa nabenta yung motor, nireserve na niya sa akin yung motor. As in, tinabi na niya, pinapili niya ako, anong gusto mo dyan? Ito. Sige, tatabi na natin yan. Asipsay mo muna yung transaction mo. So, that day na nabenta ko si NK is that day na nabili ko rin to. So, iba sa pakaramdam yung nakuha mo yung motor na 1 year mo halos pinapanood, like reviews ni Jao Moto, yan, pinapanood ko siya, Tito Pex, si Sir Topi Manalo, yan, mga pinapanood ko yan palagi. Pag nag-work from home nga ako, background music ko or audio naka-play lang sa TV yung mga city riding ni Tito Pex, kasi ambient sound lang, di naman siya dumadaldal. So, manifesting yung ginawa ko eh. And after a year, nakuha ko siya. At mas maganda is nakuha ko pa yung version 2. So, ayun guys. End of Skyway na. So, pause muna tayo. Then, nilip ko sa helmet yung yung camera. Actually, mag-stop recording tayo. Pagtigil ko na, tignan natin kung gagana yung scanner dito sa yung pinagmamayatan nila ng 1.4 billion funds para sa scanner. We'll see. Hindi pa pala guys, meron pa. Yung assisted slipper clutch niya, ito na yata yung pinakamalambot na clutch na nahawakan ko. Promise. Effective. Really good. Tabi muna tayo sa gilid at tayo ay mag-aayos ulit. So ayun guys, mag-aayos lang muna tayo. Bye bye. Stop the work.